Mga kapatid, kamusta po tayong lahat? Mabuti po. Pagpasensya niyo lang para akong guest speaker. Laging wala. Pero po alam niyo po, nakakatuwa na ito pong topic na to ay nabibless po ako sa mensahe ng Panginoon. Kayo po ba, tatanungin ko lang po kayo po ba ay dumanas nung parang na pakiramdam na gusto niyo nang sumuko na gumawa ng mabuti sa kapwa? Dumating ba sa punto kahit na ikaw Kristiyano, parang nasasawa ka na tumulong sa iyong kapwa? May mga times na sabi natin na andun pa din yung pagkilos ng Lord na tumulong tayo. Pero may time din talaga na pag tayo din naman ang kailangan tulungan, para isip natin parang hirap. Naisip mo rin po ba natin na minsan, nagtatanong tayo sa sarili natin na deserve ba na gumawa ako ng mabuting bagay sa aking kapwa? Kasi minsan, tayo bilang tao, kahit mga Kristiyano tayo, minsan nag-expect tayo ng magandang bagay na ginawa natin. Amen po ba? Tao lang tayo eh. So mga kapatid, alam ko na itong mga tanong na ito ay magre-reflect mamaya sa mensahe ng Diyos sa ating lahat. At ano ba ang ibig sabihin, mga kapatid, ng paggawa ng mabuti sa mundo na puno ng pagiging makasarili? Ano ba ang tunay na meaning ng paggawa ng mabuti, lalo sa mananampalataya, kung tayo ay nasa mundo na ang iniisip ay sarili, iniisip ang sariling kapakanan? Dito po sa Galatians chapter 6 verse 1 to 10, ang history po nito, si Pablo po ay sumulat sa mga taga-Galacia na kung saan, bago po siya sumulat, ay well-informed po siya na ang mga Christian Jews ay tinuturuan ang mga non-Christian Jews na bumalik po sa turo ng Judaism. Ang Judaism po ay isang reliyon na nagtuturo na bumalik sila doon sa tinuro doon sa panahon ni Moses. Which is, ang naging problema mga kapatid ay nagkakaroon po na hindi po naaabot ng mga non-Christian Jew, non-Jew na mga Christians yung sistema ng Judaism. That's why kung papansinin niyo po ang Galatians chapter 1 hanggang sa mga sumusunod, ay medyo mabibigat ang mga salita po ni Pablo. Dahil, ang sabi nga sa chapter 1, sino ang nakagayuma sa inyo na kayo ay babalik sa dating katuruan? Ano ang purpose? Ano ang dahilan kung babalik kayo sa dating turo, si Kristo ay namatay na? Ito po ang pinakatema ng Galatians. Ngayon po, pagdating ng chapter 6, mga kapatid, tinatawag ni Pablo ang mga mananampalataya sa isang buhay na pinapatnubayan ng Espiritu. Tayo po ba bilang sa Kristiyano, naniniwala tayong pinapatnubayan tayo ng Espiritu? Hindi tayo nananampalataya lang dahil ang ganda ng preaching, dahil ang ganda ng pagka-deliver. Kasama yun. Pero bilang sa Kristiyano, alam natin na pinapatnubayan din tayo ng Espiritu. At ini-encourage po ni Pablo ng lahat ng mga taga-Galacia ay mamuhay na may pinapatnubayan po sila ng Espiritu. Lalo na sa kapwa mananampalataya, ang talatang ito ay isang banal na paanyaya na ipakita ang puso ng Diyos sa ating mga kapwa. Dahil po ang context, ang mga Hudyo at mga hindi Hudyo, nung nagsama sila sa isang gawain, nagkakaroon sila ng confusion at nagkakaroon po ng, ay kasi kami, danas namin to, experience namin to, alam namin ito. Pero ang mga bagong mga mananampalataya, nahihiya sila kasi hindi nila alam kung paano yung dapat nilang gawin. Mamuhay bilang isang Kristiyano na hindi Hudyo. Tingnan niyo po ang verse 1. Balikan natin ang verse 1. Titingnan po natin. Kasi dito po yung last chapter ng letter ni Pablo sa mga taga-Galatians. Verse 1. Mga kapatid, habang binabasa niyo po sa English, akin pong babasahin sa Tagalog. Kung sino man ang mahuli sa anumang pagkakamali, kayong mga espiritual ay dapat siyang ibalik sa tamang landas ng may kababaang loob. Kung sino man ang mahuli, ang tanong, nahuli ka na ba?
O hindi pa? O nahuli na tayo ni Lord, kaya nandito tayo. Pero, bilang isang mananampalataya, kung mayroong leader na nakahuli sa atin, lalapit na lang tayo sa konteksto natin. Ano ang instruction ni Pablo? Sabi dito, kayong mga spiritual, mga leaders, ay dapat siyang ibalik sa tamang landas. You who are spiritual should restore him in a spirit of judgment, spirit of gentleness. Tingnan nyo yung mga sarili, baka kayo'y matukso rin. Ang tanong, ano yung konteksto ng tukso? Kasi nga, sa panahon nila, dahil meron silang influensya ng Judaism, baka yung turo ng Judaism ang maituro nila sa mga tao, hindi kayang gawin yun at baka sila'y matukso na bumalik sa Judaism. At mga kapatid, sa panahon natin, may mga sitwasyon na pag tayo po ay nagkamali, nalalaman din ng mga pastor natin. Kahit hindi natin sabihin. Amen? May nangungusap doon sa mga leaders. Kaso lang, ang mga pastors ng GACME at ng JCC, hindi kami yung, alam mo yung kukomportahin ka agad. Hindi ganun ang sistema eh. Pero, ang kagandahan lang, na-apply po natin ito. Si Pastor Robert, alam niya, buhay ko, pagka may mga supply-supply ako, hindi niya ako diretsang sinosopla. Pero alam ko na may gustong sabihin si Pastor sa akin. Kasi nakikita natin na ang talata, ang sinasabi, kung may nagkamali, ang goal ni Lord ay i-restore yung tao, hindi i-judge, kapatid. Kasi kapag tayo naman, ang nasa kalagayan nila, gusto pa natin i-judge din tayo. Actually, alam na nga natin mag-church eh, kapag ka tayo nahuli. Kasi natatakot tayo na baka ang sasabihin ng pastor, ayan, naputulang ka na ng paa kasi bumalik ka sa dati mong buhay. Kaya kanina yung devotion kanina, natatawa kami ni Pastor Robert. Kasi yung kay Moses, inutusan siya ni Yahweh, gawin ito, may sariling salita si Moses. At yung salita ni Moses hindi nakatulong doon sa instruction, kaya sabi ni Yahweh, hindi ka makakasama sa pangako, sa lupang pangako. Mga spiritual leaders, mga pastors, at even kung tayo ang spiritual leader ng family natin, tinuturuan tayo ni Lord na tayo mismo ay magkaroon ng spirit of gentleness kung may magkamali. Amen po ba? Para mo, kung sa family nagsimula, pag sa church, hindi ka masyadong alam mo yung parang masyado kang nakaano lang, baka magkamali ako. Verse 2 po, tingnan po ng verse 2. Pasanin daw ang mga pasanin ng kapwa natin para matupad natin ang batas ni Kristo. Ang tanong, ano ang batas ni Kristo? Ano? Pastor, yung nasa Old Testament. Hindi ba nga, inuna niya na, sinabi niya na nga, mahalin mo ang Panginoong mong Diyos na buong puso, lakas, isip at kaluluwa. At mahalin mo daw ang napulpil ba ang verse 2? Tingnan niyo maigi yung verse 2. Mahalin daw ang kapwa. Kaya, pasanin mo ang pasanin ng iyong kapwa. Yun ang fulfillment o yung law ni Kristo. Amen po ba? Hindi yung law nung sinasabi law of Moses, gawin nyo to, ito gawin nyo, magpugas kayo, ito gawin nyo. Hindi ganun. Pasanin nyo ang bigatin ng inyong mga kapatid. Amen po ba? Amen. Verse 3. Kung ang iniisip ng sino man ay siya ay, ano ba yan? For if anyone think he is something, wala naman talaga siya, niloloko lang niya ang kanyang sarili. Kasi nga, yung matokso silang magturo ng Judaism doon sa mga non-Christian, non-Jew, ng mga Christian, ay akala nila alam na nila lahat. Ang totoo, yung law of Christ ang dapat i-fulfill. Akala
alam na nila, pero hindi naman nila talaga alam. Niloloko lang nila ang kanilang sarili. At sa buhay natin, mga kapatid, bilang isang mananampalataya, kahit ang dami nating karanasan, ang dami nating mga turo, ang dami nating mga seminars, nalatinan, kung merong isang taong nagkamali, pumalpak, doon makikita kung paano mo na-apply ang natutunan mo. Amen po ba? Paano ka ba mag-restore ng tao? Hindi paano lang mag-correct ng tao. Kulang. Dahil sa isang barya, si Jose Rizal, kulang yung Bangko Sentral. Ibig sabihin, sinasabi ko mga kapatid, kung may pagkukulang ang isang kapwa, nating mananampalataya, dapat alam natin kung paano sila i-restore. Amen po ba? And verse 4, ang sabi ko mga kapatid, tingnan din natin yung sarili nating buhay. I-examine din natin. And then his reason to boast will be in self alone and not in his neighbor. Hindi yung, alam mo kasi, bago kita turuan, ito yung buhay ko eh. Ganito. Ito ang buhay ko. Dapat gawin mo to. Tingnan mo ako ngayon. Ang dami ko ng ano ngayon. Pero tingnan nyo ang verse 4. Tingnan nyo po ang verse 4. Ang sabi ng verse 4, tingnan natin ang sarili natin. At kung may magandang bagay kang nangyari sa buhay mo, sarilinin mo na lang. Kasi baka hindi makatulong yan. Kasi yung kalagayan ng kapwa mo, maaaring pumalpak siya, baka hindi yun ang kailangan niya sa sitwasyon na yun. Alam niyo po kung bakit ko itinuturo din ito? Maliban sa binigay ang talata. Dahil sinabi ng Matthew 24 na ang pag-ibig sa isa't isa sa huling mga araw ay lalamig. At huwag sanang humantong doon. Sinabi na ni Kristo na ang mga pag-ibig ng bawat isa sa atin manlalamig. Pero inuunahan na tayo ng mensahe ng Diyos. Kung may pagkukulang, may pagkakamali, kung ikaw ang binigyan ng pribilehiyong magturo at mag-restore, kung meron kang galing sa sarili mo, huwag naman ibuhos mo. Baka naman ang mangyari, iniisip kong tinuturuan mo, ang yabang mo naman. Tama po ba? Verse 5 po, ang sabi ng verse 5. Parang contradiction na. Sabi ng verse 2. Sabi daw, yung pasanin ng ating kapwa, pasanin natin. Pero sabi ng verse 5, dapat daw pasanin din natin yung ating mga sariling pasanin. Ano ba talaga, Lord? Saan ba ako lulugar? Ang totoo po, may mga pasanin na po pwedeng pasanin din ng iyong kapatid. Pero may mga pasanin na si Kristo nangako sa Matthew 11:28 na siya ang aako. Naintindihan po ba natin? May kabigatan na si Kristo ang kayang bumuhat. Hindi lahat kayang buhatin ng iyong kapatid. Kaya hindi lang doon sa spiritually mature. Kung hindi mismo doon sa taong pumalpak, huwag kang mag-expect na pagka tinulungan ka, lahat itinulong na sa'yo, na wala ka ng ginawa. Amin po ba? Kasi ang sinasabi din, kung may pasanin ka na kaya mo, pasanin mo din. Kasi hindi tayo tinuturuan ng Diyos na maging tamad. Amen? Pag naging tamad ka, ang spirituality mo naging tamad, paano ka makapaglilingkod kay Lord? Na lahat ng inaasahan mo, binigay mo na rin sa kapatid mo. Tapos hindi naman niya nagawa lahat, hindi ka na magsisimba. Amen po ba? Ibig sabihin, balang sa turo ni Pablo, tayong mga spiritual leaders, mayroong spirit of gentleness para mag-restore. Sino po dito yung nakaranas na may lumapit sa kanya? Ako may mga tao lumapit sa akin. Pero sa totoo lang, yung aura ko, pag ako lumapit sa akin, hindi ko tinuturing na mas magaling ako sa kanya. Pinapakinggan ko lang talaga. Minsan pa nga, in-expect niya may tuturo ko, wala akong tinuro. Bakit? Minsan ang tao, kailangan mo lang din pakinggan. At pagkatapos nun, kailangan mo lang din ipag-pray. Kasi may mga experience tayo na kahit pumalpak yung tao, mas marami sa experience kaysa sa iyo eh. May ganun eh. Halimbawa, mas matanda sa iyo, pumalpak, mas bata ka, lumapit sa iyo, hindi mo na kailangan instruction na yun kasi marami na sa experience. So, anong gagawin? Kailangan lang
din natin makinig, kailangan mayroong gentleness. Yung preaching ko lang, walang gentleness. Inaano ko lang, ina-emphasize ko lang po mga kapatid. Natututo po ba tayo? Amen. Verse 6 po, ang sabi ng verse 6. Let the one who is taught the word share all good things with the one who teaches. Ang mga tao, mga Kristiyano, nasa simbahan, sa loob ng simbahan o nasa labas ng mga Kristiyano na natuto sa Word of God, kung ano man yung naging bunga ng kanilang pagkatuto, dapat isinishare nila sa nagturo. Prosperity ba? Hindi. Hindi prosperity ang turo na yan. Ang sinasabi diyan, kung ikaw mismo na nakikinig lang, pero natuto ka at pinagpala ka, ini-expect ng Diyos na babalik din yun. At yung pagbalik doon sa nagturo. Amen po ba? Kaya salamat sa Lord, hindi natin pinabayaan si Pastor Robert. At ang mga pastors. Amen po ba? Kasi ito po ang turo ni Pablo at turo ng Lord na kapag meron pong naiturong maganda, ano ang resulta? Maganda din ang bunga. Amen po ba? Pero kailangan din na kapag ikaw ay pinagpala, huwag mo naman sarilinin. Kaya nga nakakatawa minsan yung kwento ni Pastor Robert na may mission ako, may ano ako. Alam mo kung hindi naturuan ni Pastor Robert yung taong sinabihan niya, ano ka pastor? Trabaho ka. Magtrabaho ka, pas. Pero hindi, di ba? Kasi naturuan niya na ng mabubuting bagay. Amen? Ganon kahalaga ang discipleship, kapatid. Pag naturuan mo ng tama, babalik din sa'yo. Yan po ang sinasabi ng verse 6. Amen po ba? Pwede ba ating palakpakan po ang ating Diyos? At ang sabi ng verse 7, do not be deceived, God is not mocked. For whatever one sows, that will he also reap. Hindi natin kayang lokohin ng Diyos. Bakit? Nilalang lang tayo ng Diyos. Kaya kung ano man yung bagay na hindi mo ginagawa na dapat mong gawin, gawin mo na. At yung hindi mo dapat gawin, wag na wag mong gagawin. Amen po ba? Ito man ay sa konteksto na nagtuturo ka, nagre-restore ka, o doon sa taong gumawa ng pagkakamali, doon sa pagkakamali, kung ano yung dapat di mo gawin, huwag mo na gawin. Dahil ang Diyos, hindi natin kayang lokohin. At kung ano pinanin mo sa gawain ng Diyos, yun din ang aanihin mo. Amen po ba? Si Tatay George, ang duya, nauna na. Pero kahit ganun, alam ko, masaya siya. Kasi yung natitira niyang buhay, nalala niyo nung siya pa yung nakarang linggo, kasi isang buwan akong wala eh. Sorry po. Sorry Lord. Nung mga nakarang buwan nandito ako, nakita ko siya. Tahimik lang siya. Pero naisip ko nung nawala na siya, lumisa na siya, ininvest niya ang buhay niya sa tama. Amen po ba? Hindi kayang lubuhin ng Diyos. Yung ginawa ni Tatay George, may bunga yun. At alam natin kung nasan siya ngayon. Amen po ba? Kaya masaya na rin tayo. Sa part na kahit tumisan si Tatay George, alam natin, yun din ang inaasahan niya pag siya wala. Mga kapatid, buhay ka pa, malakas ka pa, marami ka pang kayang gawin, hindi natin kayang lokohin ng Diyos. Gawin natin ang nararapat dahil kung ano ang itinanim natin, yun din ang babalik sa atin. Pero nangako ang Diyos, pag nagtanim ka sa Kanya, hindi lang babalik ko ng kung ano yung balik ng tinanim mo. Kaya nga lang natin binabagit eh, siksik, liglig, at umaapaw. Malakay. Nangako ng Diyos, Old Testament times pa lang. Pag nag-invest ka sa gawain ng Diyos, hindi babalik sa'yo na kung ano lang yung tinanim mo. Babalik ng marami sa'yo. Pastor, ang galing mo, prosperity gospel ka. Hindi po. Hindi po prosperity gospel yun. Kasi ang prosperity gospel, pinapalitan ng mabuting balita ng kaligtasan ni Kristo na puro pagpapaalala. Pero ang tinuturo dito, ang konteksto dito, nasa gawain ka na ni Lord. Gawin mo yung dapat mong gawin dahil hindi mo kayang lokohin ng Diyos. Amen? Verse 8 po. Sabi ng verse 8, ang sino mang pagtatanim sa sarili niyang laman o kanyang kagustuhan na hindi kalooban ni Lord ay magbubunga ng corruption. Pero sino mang nagtatanim sa Espiritu, sa gawain niya, ano po ang magiging bunga? Ang buhay na walang hanggan. Kaya po, tinuturuan tayo ni Lord na mag-invest
Baka sabihin, Pastor, parang yung pera ko pinag-uusapan dyan. Hindi po, yung buhay mo mismo. Yung buhay mo, kasama ang bulsa mo. Kasama ang talento mo. Kasama ang oras mo. At yun ay magbubunga ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin si Lord. Verse 9 po, mga kapatid, ang sabi, at huwag kayong manawa. Saan daw? Sa paggawa ng mabuti. Dahil sa tamang panahon, hindi instant, hindi bukas. Hindi yung pag naglagay ka, bigay agad. Hindi ganun. Merong panahon, in due season. Aanin ka. Ang tanong, paano pag huminto ka at hindi pa tag-ani? Nagtanim ka ngayon, nag-expect ka bukas. Aba, may ganun bang halaman? May ganun bang gulay? Walang ganon, kapatid, kahit sa probinsya, walang ganon. Pag sumuko ka at hindi mo nininis yung pinagtanim mo, wala yun. Kasi baka kainin lang yun. Na kung ano man. Sa paggawa ng mabuti, huwag yung gumawa ka lang ng mga ilang taon, sawa ka na. Bakit? Pag sawa ka na, tapos umalis ka, yung mga kasamahin mo nagsasaya sa kaharian ng Diyos. Tapos ikaw, ang bitter mo, kapatid. Sabi mo kasi naman si Lord kasi ang tagal ibigay. Sabi ng verse 9, kung hindi ka hihinto sa paggawa ng mabuti, aani ka. Amen. Hindi ka lang naligtas. Inaantay ni Lord na mag-invest ka ng mabuting gawa at sa tamang panahon, aani ka din. Lord, paano ko aanin? Huwag yung aanin. Yung magtanim. Kaso lang hindi biro ang magtanim. Amen po ba? Verse 10 po. Ito po yung last verse natin. At kung may pagkakataon po, lagi po ba may pagkakataon? Lagi. Sa paggising natin, may mga bagong pagkakataon. Ano po ang dapat gawin? Gumawa ng mabuti. Saan? Kanino? Hindi po sa mga kapatiran lang. Gusto ko po sanang i-share sa inyo. May isa po kaming in-invite ngayon. Andiyan po yan. Sorry ako, nabanggit ko lang. Siya po ay isa po FW. Marami siyang naranasan. Daming hirap, daming pag-aabuso. Ako naman, busy sa ministry, nagbagyo pa tayo. Hindi ko alam kung paano ko siya tutulungan. Pero yung nanay niya, Pas, Charlie, tulungan mo naman, ganito. Ako naman, sidudot ako sa Viber. Sidudot ako sa chat. Chat ba yun? Para makontak lang yung OWA. Nagpipray din ako hanggang nasa Baguio. Lord, sana makauwi yung kapatiran. Kasi may pagkatawag sa kanya. Dahil nung nakilala ko siya, dahil kapitbahay namin siya, dati pa siya maliit pa lang nakilala siya kay Lord. Sabi ko, may pagkatawag na kay Lord. Binabalik ka lang niya. Muntik-muntik na po siya mamatay. Dahil abusado, kanyang mga amo. Hanggang dumating sa point na, Pastor, paalis na kami, pauwi na kami. Alam niyo, to the point ng buhay niya, tumakas po siya dun sa amo niya. Tawag ko lang kung kinuha niya yung gamit niya. Sabi ko, tumakas ka. Yung mga gamit sa kanalang, pagka nakapunta ka na sa OWA, tapos yung OWA na balang kumuha ng gamit mo. Kaya ko lang kinakwento mga kapatid. Kasi minsan, meron tayong opportunity tumulong sa mga nasa loob ng church. Pero binigyan ka rin ng Lord ng pagkakataong tumulong sa hindi mo ka-church mo. Sa mga taong nangangailangan talaga na alam na lingkod ka ng Diyos, anong ginagawa naman? Ngayon po, sabi ko sa kanya, dumating na siya, isang gabi pala, pumunta na siya sa bahay, nag-pray kami, sinare niya, sinabi lang yung mga bagay tungkol sa buhay niya. Yan po, kasama na natin. Palampakan po natin siya. Let us do good to everyone. Hindi lang po sa mga mananampalataya na nandito. Kung hindi yung mga kapatid nating nahihirapan. Alam niyo po ba, sa Israel ngayon, ang daming mga taong sugatan, nawalan ng pamilya hanggang sa mga oras na ito. Alam niyo ba, maraming Kristiyano sa mga oras na ito na mas maganda pa ang sitwasyon mo ngayon? Anong sabi ng talata? Kung may pagkakataon, gumawa ka ng mabuti. Dahil may resources ka. Huwag mo lokohin ng Diyos. Huwag mo lokohin.
may resources ka. At kung wala ka ng resources, meron kang talento o may kakayanan ka para i-comfort yung tao. Amen po ba? Especially to those who are of the household of faith. Lalo na sa mga kapatid na dumadanas ng kapighatian at pagsubok. Kaya nga po si Nina at sila Ma'am Ella, sobrang nalulungkot po ako na nag-chat po sa bigla. Gulat lang po kami lahat. Ako naggulat po ako. Gusto ko po talagang panalangin si tatay at salamat naman po kanina na pamilya po. Sama po natin sa panalangin ng Bunagan family, sila Pastor Nick, dahil alam po natin na kahit lumisan na po si Tatay George, hindi po madaling mawala ng mahal sa buhay. Saktan po ba kayo? Nalungkot po ba kayo? Tingnan po natin ang punto po ngayon pong umaga. Point number 1, mga kapatid. God restores the broken through His people. Ano ang purpose nila? Ano ang goal niya? I-restore ang mga broken. Broken ka ba? Ang ganda rin. Broken ka ba? Nakaranas ka ba ng mga problema na parang na-broke ka? Sino gagamitin ni Lord? Si Lord agad? Anak, tanggapin mo ang buong lakas na ito at ikaw ay makakaranas. Ganun ba yun? Hindi po. Ang gagamitin niya yung katabi mo. Amen. Yung katabi mo mismo. Amen. Ito ang tukso. Kapag nahuli mong pumalpak, ano ang reaction mo? Ay, Pastor, iba ako eh. Ito ang diskarte ko dyan. Saka kilala ko yan. Alam ko ang ligaw ng bituka niya. Paano kung hindi siya nagkasala ibang tao? Paano mo i-restore ngayon yun? Di ba? If anyone is caught in any transgression, you who are spiritual, not believer, only spiritual, ay dapat i-restore na merong kababaang loob. Hindi, uy! Uy! Guest speaker ah! Uy, ano? Maaaring nakakatulong. Pero dumadami tayo kapatid. Hindi mo alam kung sino din yung pag-isang pitik mo lang, wala na. Kaya dapat alam natin kung paano manalangin po tayo. Ang pinaka-the best way, kung hindi mo alam kung paano i-restore yung tao, dapat panalangin mo siya. Sabihin mo, kapatid, hindi kita masyadong kilala, pero andito ka ngayon, papanalangin kita. Ano ba ang prayer request mo? Alam niyo po, may tatanggi po ba? May tatanggi po ba sa prayer request? Wala. Amen po ba? Kaya kahit di mo kilala yun, marirestore yun kahit doon lang sa simpleng panalangin mo. Kasabihin niya, babalik ako sa church na to. Sino po titigay panalangin na ng mga leaders natin sa church? Mga pastors natin. Sarap po bang ipanalangin tayo ng mga pastors natin? Parang walang nag-pray. Meron yan. Next po, next slide. Ano po ang heart ni Lord? Restoration. At hindi? Kaya minsan, hapit na hapit ang galawan sa ministry, dahil kaunting kipot mo lang, yari na. Pamilya tayo kapatid. Meron sa pamilya na talagang minsan palpak talaga. Pero tinatakwil ba natin kahit palpak? Hindi naman eh. Tama? Kasi lagi kang sasabi ng magulang, galing ka pa rin sa akin. Galing ka pa rin sa akin. Kahit may kapalparan ka. Tama mo ba? At sa gawain ni Lord, hindi naman natin tinotolerate ang kapalpakan. Para lang mas klaro. Pero kung meron mang mahina sa atin, ang Lord, ang iniisip niya, ma-restore yung tao. Hindi makapil. Anong ginagawa ni Lord? Diskarte niya? Gumagamit siya ng tao para iparanas ang kagalingan sa mga pumalpak, bumagsak sa pagkakasala. Kaya mga kapatid, maraming testimony sila Pastor Robert, mga kwento-kwento nila, matagal-tagal na mga pumalpak, pero bumalik din sa Lord kasi diskarte nila, barkada eh. So, pag barkada, hindi mo masyadong anlin eh, pupersahin eh. So, nakabalik kay Lord, wisdom. Amen po ba? Wisdom. Next po, mga kapatid. Ano dapat ang gawin natin sa point number 1? Ano daw dapat baguhin? Ano dapat baguhin at i-adjust, i-develop yung approach
approach mo, kapatid? Approach others with humility and grace. Kapatid, kumusta ka na? Ako kasi hindi ako ganun. Sa preaching, okay ako, ganyan, pero hindi ako yung lahat sasabihin ko, kumusta ka na? Hindi naman ako ganun. Pero pag may pagkakataon, kumusta ka na, kapatid? Ganun lang, hindi yung, teka, babagsak kita ng lesson. Teka lang, ha? Ano nga ba naging mo ngayon? Teka lang, isipin ko muna. Hindi ganun. Kamustahin mo din. Kasi kung sino man ang na-stumble, huwag dapat. Sige, i-share mo yung prayer request mo, kapatid. Ipag-pray namin. After ng prayer meeting. Ano sabihin? Basta na ipag-pray na namin yun. Sino? Yari tayo dyan. Pero never akong nakakita sa gapmi. Walang paranas na sa hindi ko ako nagkumola. May isa akong testimony, dalawang tatay, nasa CR ako, narinig ko silang dalawa. Si Pastor Robert na nag-preach. Ba't kayo pag si Pastor Robert, parang ano tayo, ano tayo, yung parang, yung lupit, gano'n. Akala ko yung sabihin, si Pastor, puro patawa. Pero yung sinabi, maganda. Kasi dito, na-video family, kapatid. Amen po ba? Yun ang maganda sa gawain ni Lord. Amen po ba? Gumawa tayo ng isang safe place para sa pagpapanumbalik. Gumawa tayo sa church ng isang lugar, maliban sa mga department natin, ng discipleship sa mission, na dapat yun yung place para ma-restore yung tao. Amen po ba? Kailan po ba ma-restore ang tao? Pag may problema lang? Pag namatayan lang? Marami pong panahon sa buhay natin na kailangan tayong i-restore. Merong time na nagdududa tayo, kahit ang tagal na natin, kahit ang pastor nagdududa din, kahit ang mga leaders ay naglalamig din. Amen po ba? Minsan nga ang mga pastor natin, ang lakas natin humingi ng prayer eh. Pero narinig nyo ba na nagsabi siya na, kapatid, ipag-pray mo ko. Tapos sinabi mo, pastor, ipag-pray kita. Si Pastor Robert, ang nakita ko nagsabi sa kanya na magpe-pray sa kanya, si Myro. Pastor, nakita kita doon sa managinip ko. Ipag-pray kita. Tingnan mo, yung mga tingin mong malakas, kailangan din nila ng panalangin. Sila nga ang unang dapat ipinapanalangin. Dahil sila ang mga frontliners. Amen po ba? Pwede mo ba din palakpakan si Lord? Napakaganda natin sa akin, Lord. Pangalawa po, God called us to bear one another's burden. Amen. Kung nahihirapan ka na sa sarili mong problema, ito yung level 2. Pastor, ba't ako magbe-bear ng burden ng iba? Ako hirap na ako sa problema ko eh. Ito nga yung level 2, kapatid. Kapag ka lumalim ka na, hindi ka ba lalalim? Hindi ka ba lalago? Lalago ka din. At pag lumago ka, iniisip ko, ano bang part ko sa ministry? Ano bang department ko? Ano bang talent ko? Kung hindi mo pa nakita, baka dito ka. Magpasal ka kahit pa paano. Sa pamamagitan ng pakikinig. Sino po dito yung pagka sinasabihan, okay lang, sige, Mas umiiyak na yung katabi niya, sige, Tapos pag uwi niya, iiyak na siya. Bakit? Dala mo yung problema niya. Tama? Tapos sabihin mo, wala naman ako problema kanina. Bakit umiiyak ako? Dinala mo eh. At ayun ang fulfillment ng batas ni Kristo. Mahalin mo ang Diyos, pero huwag mong kalimutan na mahalin ang iyong kapwa. Next po. Ano po ang batas ni Kristo? Pag-ibig. Para hindi tayo maging stiff sa ministry. Hindi tayo maging stiff doon sa relationship natin sa loob na simbahan. Dahil ang batas ni Kristo, pairalin ang pag-ibig. At ang nais ni Lord, ayaw niya tayong lumakad mag-isa. Hindi, kaya ko to. Kaya ko mag-isa. Parang sinabi ko sa sarili ko, kasi minsan lagi ako wala eh. Kaso pupunta ka doon, basta saan ka na mas? Magkaklosing ka mas, hindi nasa kabila ako. Minsan inisip ko, ang lakas ko ba? Bakit parang pagka-time ng preaching, andito ako, tapos pag nawala ako. Siguro doon din ang ko, doon din yung heart ko. Pero hindi ko sinasabi na kaya ko mag-isa. Kaya nga mayroon akong
asawa. Hindi ko kaya mag-isa. At church, mga miyembro, mga kapatid, dinesign ni Lord ang gawain niya na tayo ay nagbubuhat ng pasanin ng bawat isa. Amen? Ito lang ang challenge sa mga pastor. Ang pastor nga, heavy na yung load nila sa pagpaplano, pagmimisyon, sa pag-disciple. Anong gagawin natin kung sila nga heavy load na yung hawak nila? Ang trabaho mo, kapatid, kung hindi ka pa pastor ngayon, yung trabaho dapat na hindi niya natatrabahuhin, trabahuhin mo na. Halimbawa, may kapatid ka naman na nalulungkot, huwag mo nang patawag kay pastor. Kasi pastor nagkani doon sa national, ano yung gagawin, mga plano, malalaking building, etc. etc. Pero yung problema ng pambigas, kung may pastor ka, doon sa local church mo, doon na lang sa pastora mo o sa pastor mo. Huwag lang diretso kay Pastor Robert. Amen po ba? Pero pag problema ng asawa, may pastor. Kasi konting bola-bola lang ni pastor, konting-konting rin na, pastor, okay na kami, thank you Lord. Diba? Iba-iba eh. Amen po ba? Next po. Ano application? Tumingin ka sa paligid ng simbahan. Ang liit na nga ng church natin. Sa totoo lang, dati nalalakihan ako sa church. Ngayon, ang liit na. Kasi puno tayo lagi every Sunday. Amen? Tumingin ka sa simbahan natin, sa community natin. Sino ang struggling? Tingnan katabi mo, sino baka ang ganda-ganda niyan, pero struggle pala yan, ang galing lang magdala ng sarili. Ano kailangan mong gawin? Mag-offer ka na tulong. Kapatid, ano ba pwedeng tulong? Basta wag lang yung bulsa ko next week na. Kasi sahod ko next week pa eh. Diba? Prayer ba? Sige, go tayo. Saan tayo magpe-pray? Encouragement ba? Dapat ready tayo tumulong. Amen? At kahit yung presensya natin. Sino dito yung nabibless po pag andyan po yung kapatid natin sa Panginoon? Amen. Sana po pag nandito ako, andyan yung, uy, si Pastor, ganyan. Hindi, si Pastor. Pero alam mo, sa totoo lang, kahit yung presensya ng bawat isa, si Pastor Robert pag nandito, masaya tayo. Walang magbobola, tama? Pag nandito si Pastor, kahit hindi siya preacher, iba yung presensya. Sila nanay at yung ibang mga pastor natin, pag andito presensya nyo, masaya ang church. Bakit? Kahit hindi ka magturo ng 16 fundamental at kung ano-ano, presensya mo pa lang na pagpapala na kami. Kompleto. Kompleto ang pamilya. Kaso, yung isa na una eh. Lord, thank you po. Ay paano, ayusan yung ating lungkot. Pero sa biyaya ni Lord, alam natin, doon din naman tayo, kikita-kita rin tayo. Amen? Next po. Ino-honor ni Lord yung generosity at yung katapatan natin. Bakit? Dahil hindi natin kayang lukoyin si Lord, lahat ng nagtanim ay aani. Sabi ni Pero lagi, magkano ba yung nandun sa panel? Ewan ko, 95,000 yun. Update yun. Sino po nagtanim? Sino yung nagsabi na ganito? Yan. Alam niyo po, kung dumating sa point na mangyari po yan, at kasama po kayo dyan, masaya po ba kayo? Masaya po tayo. Amen po ba? Although hindi po tayo lagi nakapagbibigay. Pero, ang katotohanan, kung magtanim ka, kasama ka. Ang totoo po, parang kayo po ay matuwa. No? Sa kabilang buhay, pag pumasok na tayo sa eternity, may rewarding na sinasabi ang Biblia. At yung rewarding na yun, batay yun sa kung anong ginawa mo, masama o mabuti sa katawan ni Kristo. Judgment seat of Christ. May rewarding. Pagkakapalpakan, paliwanagan. Lord, kamusta? Lord, sorry po, medyo sumablay ako eh. Sige, okay. Yung mga ito reward nyo. Di ba nga sabi ni Kristo? Malapit na akong dumating at dala-dala at hawak-hawak ko na ang gantimpala na ibibigay sa bawat isa. Malapit na siyang dumating, kapatid. Kaya ikaw, umisipin na, ay malulugi ako dyan o mag-invest ako dyan. Baka hindi naman mangyari yan. Kahit hindi mangyari yung mga plano sa church, hindi mawawala ng kabuluhan ang binigay mo. Never. Amen po ba? Next po.
God sees every seed sown in the Spirit. Paano ba magtanim ng Espiritu? Espiritu na kailangan, Espiritu din? Puro prayer lang? Kasi spiritual yun? Encouragement lang? General po yan. Pag sinabing Spirit, person po yan, yung salitang malaking S. He promises a harvest for those who live generously and faithfully. Kaya po, ang turo ng ating pastor at ng GAPMI, ng Zone 3, ang pastor muna ang dapat makitaan ng pagbibigay at kasipagan sa gawain. Kasi anong i-expect mo kung ikaw mismong leader, pastor, tamad, tapos wala kang binibigay? Asa ka na magbibigay ng membro? Yun yung wisdom. Na tayo mismo mga pastors, kahit hindi naman tayo mayaman, tinuturuan tayo magbigay. At sa biyaya ni Lord, ako po, hindi naman po ako palagi nakapagbigay. Pero tinuturuan tayo ng Lord na magbigay sa gawain. Amen po ba? Anong application, kapatid? Dapat natin makita, invest in what matters. Support your... Ayun na nga, biblical pala. Give to those in need. Kaya si pastor, maganda ng forma niyan. Magaling na nagturo niyan. Ang diskarte niyan. Pero, di mo alam may pangangailangan niyan. Pastor, ang dami ni pastor. Paano yan? Ganun nga. Pero ang Diyos, hindi nagpapabaya. Amen? Buti nga tayo, binayaan tayo ng ilang pastor eh. Yung ibang simbahan, walang pastor. Nag-impress kami ni Pastor Edman na walang pastor yung church. Wala, elder lang. Tayo, dami nating pastor. Blessing yun. Amen po ba? Kung nanawa kay Pastor Charlie, may Pastor Edman. Kung nasawa kay Pastor Edman, Pastor Robert. O kung nasawa ka namin sa tatlo, di sila Pastor Boy. Andiyan yung mga pastors. Biniles ang church ng maraming pastor. Pagkakarami si Lord. Ano sabi? Ang pagbibigay mo ay hindi nasasayang. Yung sa cellphone mo nga eh, gamit na gamit mo pa eh. Bibili ka pa ulit. Di ba? Nagagamit mo naman. Pero, tumingin ka sa heavenly investment. Amen? May kasabihan nga na ang pinakamatabang lupa na pwede mong tamnan ay ang mga lingkod at mga pastor ng Diyos. Amen. Bakit matabang lupa? Galing saan ba ang pastor? Sabi sa Ezekiel. Saan galing? Sa puso ng dinagdagan ka sa puso ng Diyos. Amen po ba? Now, tingnan po natin ang huling punto, mga kapatid. Ini-encourage tayo ng Diyos na huwag tayong tumigil at magsumikap tayong gumawa ng mabuti. Huwag tayong manawa sa paggawa ng mabuti, lalo na sa mga kapatirang naglilingkod sa Diyos. Amen po ba? Tama yung sinabi ka ni Pastor, naalala ko lang. Pag tayo mag-evangelize, ibig na magbigay tayo ng mga bigas, noodles, ibigay natin doon sa mga humahayo. Biblical po ba? Tignan niyo po yung talata. Magbigay tayo mismo doon sa mga naglilingkod. Alam niyo bakit? Sila ang unang makaka-appreciate ng biyaya ng Diyos. Sila. Kasi yung mga tumatanggap, ang iniisip dyan, bigas, noodles, sardinas, tapos hindi pa kikinggan ng gospel. Tama po ba? Maaring matouch sila, iiyak sila, pero baka maiba na. Pero kapag binigyan mo ang miyembro mo, kahit kung ano man lang kaya mo bigay, ma-appreciate nga po ba sa tingin mo? Ma-appreciate. Amen po ba? Ano po ang next po? Ano po ang sabi po yan, God knows when we get tired, but He promises a harvest if we don't give up. Alam ni Lord na napapagod tayo. Minsan, yung mata natin pagod na, tagal. O kaya, Lord, ang tagal ng pipray ako, ayaw talaga, wala talaga masagutan. Pero wag na wag mong kakalimutan na kapag hindi ka huminto sa paggawa ng mabuti, ikaw ang ibibless ni Lord. Kaya po yung mga bilyonaryo, mga Kristiyano, bago sila maging bilyonaryo, gumagawa sila ng mabuti sa mga kapwa nila mananampalataya. Amen? Ano po ang application, kapatid? Pumili ka ng isang magandang bagay na dapat mong gawin ngayong linggo sa iyong kapatid. Mag-isip ka na ngayon, bago tayo matapos sa preaching, sino gusto mong gawan ng mabuting bagay? Pwede sumulat ka
O kaya, iyayain mo siya sa, ano bang gusto niyang pupuntahan? Sa parisan na labas. Yun lang yung kayang budget eh, parisan. Baka naman mag-suffer yung pastor at anihin ang taas ng taba ng Paris. Kaya nga ako, iiwas ako yung Paris eh. Starbucks naman. O kaya, over a ride. Yan. Small seeds grow into eternal fruit. Hindi lang puro eternal life, meron din eternal fruit, pero galing mo sa ininvest mo sa gawain. Amen po ba? Tingnan po natin kung sino si Lord. God's restorative nature, He desires healing, not punishment. Never. Maaaring pinanish ni Yahweh si Moses, kasi parang pinalo niya si Kristo, sabi sa Korinto. Pinanis ni Yahweh si Moses. Pero sa panahon natin na ikaw nagsisipag sa gawain at ikaw ay may desire na tumulong, kung magkamali ka, ang desire ni Lord, manunggaling ka. Hindi ka niya hinahatulan. Amen? Amen. Pangalawa po, God's compassionate heart. The communal design of the church, we are meant to carry each other's burden. Ang design ng church, magtulungan tayo. Kasi malapit na dumating si Lord. Gusto ba niya? Uy, pagbaba ni Lord sa langit, uy, gulo niyo ah. Ganun ba yun? Gusto ni Lord? Hindi. Ang gusto ni Lord, pagbaba niya, nagtutulungan tayo. Amen po ba? Next po, God's generosity and fairness. The principle of sowing and reaping, our actions have spiritual blessing or consequences. Kung gagawa po tayo ng isang bagay, pag-isipan natin, lagi natin isa-isip, kasama natin lagi si Lord. Hindi man tayo nagpipreach, hindi man tayo nagtuturo, hindi naman tayo nandito palagi, lagi mong isipin, kapag gagawa ka na ng tama or mali, lagi mong kasama si Lord. Amen po ba? Amen. Next po, mga kapatid. Ang design ni Lord, i-priority natin ang pamilya ng mananampalataya. Mag-start tayo sa bahay. At susunod na yung body of Christ. Amen? Huwag naman yung pakita tao lang na dito lang sa church. Tapos sa bahay hindi kayo nagtutulong, bahala ka sa assignment mo, bahala ka dyan. Dapat magsimula sa bahay. Amen po ba? Amen. At nature na yun, kapag po tayo po nagtulungan sa bahay, sa church din magtutulungan tayo. Amen po ba? Amen. Now, next po. Identify one believer in your life who may be burdened. Meron ka po bang kilala ngayon sa oras na ito? Emotionally, spiritually, physically burdened. Meron po ba? Hindi Lord, hindi pastor, kasi ako yun eh. Huwag naman laging nakatingin sa sarili. Baka naman tinutulungan ka ni Lord na isipin mo din yung mga may burden na iba. Baka mas malala pa nga ang lagay nila. Amen. Identify kung sino po ang pwede natin tulungan. Next po. Reach out with a simple act of goodness, prayer, yung mga po kanina, at encouragement. Next po. Don't wait for the perfect moment. Minsan kasi Lord, sign na ba to? Nagagawa ako ng mabuti. Lord, bigyan mo ako ng dreams para tumulong ako. Kailangan mayroong pakpak na kita ako sa langit para matumulong ako. Kailangan ba ng sign, kapatid? And sabi na mo, nagkat yung kapatid mo. Nasa katabi mo, lalo na sa mananampalataya, nandyan. Kailangan mo din tulungan. Pero hindi po laging pera. Para mas malino ha. Lagi rin pong kahit yung ngiti mo lang. Yung kaunting tapik mo lang sa balikat at yung panalangin mo ay malaking bagay sa body of Christ. Amen po ba? Tapos na po ang mensahe ni Lord. Nawa po tayo po ay natuto na paalalahanan na sa mensahe po ng Panginoon ngayon pong umaga, ang nais po ng Diyos, tayo po ay magtulungan. Amen po ba? Do good to your neighbor. Magmahalan po tayo. Amen? Tayo po'y tumayo. Tayo po ay tumalakpak. Hallelujah. Maraming po salamat. Tayo po ay, habang tayo po, aawit tayo ng isang kanila. Alam mo ba? Yung muli. Aawit po tayo sa Panginoon. Salamat Lord. Hallelujah sa iyong mensahe na iyong umaga.
Ito po ang aming samang dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Kayo po ay magsabi na, Amen.